peace in Him. Even in the midst of the darkest night, we can trust in Him and He will never leave us. Let us fix our eyes on Jesus and follow Him in all of our days. Amen po ba? Amen. Amen. So let us give the best clap to the Lord and the best praise to the Lord. Amen. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I've followed you for all my days. I fix my eyes following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. The midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. In my strength, think of me slow and fade. This is on till I see your face. Till I live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa, whoa. In the midst of the darkest night, In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will believe that you will be done. I won't stop till your kingdom comes. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Whoa, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. 'Cause you are my freedom. Lift higher, lift you higher. You are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. You are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Whoa, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need.
praise Him with all our hearts. Amen. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you will bear my cross. You will lay down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh yes, word is Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You will lay down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for this is amazing grace. This is unfailing
Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Amen. Let us continue to worship the Lord. Yes, oh Lord God, we lift you, we praise you, Lord. We glorify you. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you
seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Isang pa po natin awitin. Worthy is the Lamb. Let us make this a prayer. Let's sing this with all our hearts. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. 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 Oh yes, Lord God, you are worthy. We lift you. We glorify you, Lord God. We bring the praise. Best praise to you, Lord God. Thank you for everything that you have done, oh Lord God. Though we are broken, oh Lord God, you are our only peace, oh Lord. You are our only hope, oh Lord God. We are nothing without you, Lord. Words are not enough to give
the best praises to you, Lord God, because you're the only God. You're the King of Kings, O Lord. Thank you very much, O Lord God, for protecting us, O Lord. Thank you for protecting this church. Thank you for all the members, O Lord God. Thank you for keep on providing on us, O Lord. Alam po namin na madalas nagkukulang kami sa iyo, Lord God. Pero patuloy niyo pa rin kami binibigyan ng mga blessings, O Lord God. Sapat at higit pa, O Lord. Overflowing blessings, O Lord God. Lord, we pray na kahit anong mangyari, Lord God, alam namin na may plano kayo, Lord God, sa amin, O Lord. Thank you very much, O Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa. And let's settle down. So yung mga bata po, pwede na pong dumiretso sa Sunday school. So this morning, before we give our tithes and offering, I just want to encourage everyone. Kung maaari po natin i-flash in Psalm 25 verse 1. So last Thursday po sa prayer meeting, this was also my text in chapter 25 ng Psalms. Dito po si David ay nananalangin during his troubled times. Ang sabi niya po dito ay, to you, O Yahweh, I lift up my soul. Pwede pong ESV or sige. And in you I trust, O my God. Do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. Ang panalangin po ni David ay panalangin ng pagtitiwala at panalangin na siya ay hindi mapahiya. I want to encourage and remind everyone na sa tuwing nagbibigay po tayo sa Panginoon, hindi po ito hindi siya mapanghihinayangan. Sino na po dito ang nagbigay sa Panginoon and then sinabi niya sa sarili niya, sayang, sana hindi na muna ako nag-tithes or nag-offer. Meron po ba dito? Sayang, kinapos ako sa budget kasi nagbigay ako sa gawain. Sayang kasi nag-short ako ng saktong amount doon sa binigay ko na tithes or offering. I want to believe and I believe na hindi po sayang ang magbigay o magpasalamat sa Panginoon. And so when we give, yung mga agam-agam po natin, no, kukulangin ba or hindi, the fact that meron po tayong natanggap is already a blessing, a provision from God. Kaya pag tayo po ay nagbibigay, hindi po tayo ang nag-i-initiate ng pagbibigay. Ito po ay pagbabalik. Sapagkat ang lahat po ay pagmamay-ari ng Diyos at tayo ay tagapangasiwa lamang. At ang isang mabuting tagapangasiwa ay isang taong mapagkakatiwalaan. That we are good stewards kung ano man po ang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na lahat ay galing sa Panginoon? Lahat-lahat? Kalakasan natin, yung trabaho natin, yung mga natatanggap nating even physical and material blessings. And naniniwala rin po ba tayo na tayo ay nagbabalik lamang sa Panginoon? At tayo ay ginagawa natin yan bilang pasasalamat at isang pribilehyo po, in fact, sa atin na makibahagi sa gawain ng Panginoon. Gusto po ba nating tayo ay magamit ng Diyos? Amen po. So, sa pagbibigay po natin, tayo rin po ay nagpapagamit sa Panginoon sapagkat nagagamit din po ang mga bagay na ito. So, sa umaga pong ito, as we give our tithes and offerings, may we put our trust in the Lord. At isipin po natin na ito ay magiging kagamit-gamit at tayo po ay nagsagayon ay makapagbigay ng may kagalakan. Let's all pray.
Ama naming Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito at pinasasalamatan. Kami ay nagagalak sapagkat kami ay may pribilehiyo na makibahagi na magamit sa inyong gawain, Panginoon. Lord, tunay nga na ang lahat ng mga bagay na aming natanggap ay galing sa inyo at kami ay natutuwa na inyong ipinagkaloob ang mga ito sa amin. Lord, dinadalangin namin na sa mga anumang halaga, ang mga ito ay naniniwala kami na magagamit upang maihayag ang inyong mabuting balita at may taguyod ang inyong gawain through Christ-Centered Life City Church. Panginoon, salamat muli at kami ay nagagalak na nagbibigay sapagkat unay, pinagpala mo kami, Panginoon. Tinugunan mo ang aming mga pangangailangan at kaya kami ay masaya na magpapasalamat sa inyo. Ito ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Ayan, there are just some few announcement po. Ito po ay para sa lahat. Gusto po ng Panginoon, sabi nga po sa Bible, gusto po ng Panginoon ang kaayusan. Ayan. So tayo pong lahat ay aayusin natin kung ano yung mga bagay na dapat ayusin. Unang-una po, kung hindi po kayo nag-almusal, sana nag-almusal kayo bago kayo pumunta rito. Huwag niyo pong hayaan na ang ating mga anak or kung sino man po nagugutom na kumain during the service. Kasi kung minsan naiiwan po, pag alis ng mga upuan, parang may naganap na picnic sa loob ng ating bahay-sambahan. So, hindi nyo lang po napapansin yan dahil nakaupo kayo. Ayan. Tapos po, of course, kung hindi nyo naman po talaga mapigilan at kain na kayo, gusto nyo. So it's okay, but you have to clean, before we go. Kailangan po nating ayusin. Kasi po, alam nyo, pati yung paglilinis dito, minsan nagkakaroon ng ng usapan. Sana hindi naman. Amen. Tapos po, habang nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon, huwag na po kayong mag-video. Huwag kayong mag-picture or what. Dahil po ang ating gawain ay naka-live. So kung gusto niyo pong panoorin uli, balikan niyo na lang po. Pagdating niyo sa bahay, mapapanood niyo po uli ang ating gawain. Ayan. So kung hindi naman po kayo nakasunod doon sa pinapanood niyo, una po, nakinig kayo ngayon, medyo aandap-andap ang mata, hindi nyo naintindihan, balikan nyo dun sa live. Pero I encourage everybody, of course, that we have to listen. Hindi ko naman po sinabing matulog kayo ngayon, mamaya na kayo makinig. Hindi po yun ang gusto kong sabihin. Okay po. Ngayon po, pag meron pong dito, nakikita nyo kung minsan, kaming mga pastor ay may mga pinapakita mga outline dito. You don't have to take pictures again po. Dahil po at the mid ng kinalingguhan po ngayon Sunday, it's either up to Wednesday po, makikita niya po sa page natin ng CCLCC Pampanga. Nandun po yung outline ng sermon. Okay po? Naintindihan niyo po ba ibig ko sabihin?
So, yung outline po ng ating sermon, kung wala man po ngayon, kung sino man po yung nag-preach ngayong araw na ito, ay meron pong outline yan at the midst of the week. Ipinopost po ng ating mga digiteam yan. Okay po? So, ulitin ko lang po. Huwag po tayong kakain. Focus po tayo sa pakikinig. Don't take pictures, don't take videos. Kung gusto mo lang na ipakita na you are there in the church, don't worry. May solusyon po dyan. At hindi yung selfie. Haharap ka tapos magbibideo ka lang kasi selfie ka. Then, of course, yung sa outline po, uulitin ko, huwag na kayo mag-take pictures. Makukuha niyo po yung outline ng ating service hanggang, pinakamatagal na po hanggang Thursday. Okay po? Then, may first timer po ba tayo? Ayun, yung dalawa, hindi binigay sa akin yung pangalan. Anong pangalan mo? Ano po? James. James. Santiago. Opo, Tagalog na sa Santiago, James. Okay, sige po. Mamaya tawagan kita pagpili kita. Marami lang ako sasabihin, pasensya ka na. Huwag kang aalis dyan. Sige po. Sa September 28, 2 p.m., meron pong men's and women's fellowship. That would be Saturday po ba? Tama po ba? Ayan. September 28, ulitin ko lang po. Alas 2. Ayan. 2 p.m. daw po. Ayan, 2 p.m. dito po sa church. And of course po, mamaya po, after ng ating life group, kung sino man po ang humahawak kayo ng ushers or kung sino man po yung member ng nag-usher, magpaiwan lang po kayo for 5 minutes meeting lang po. Ayan. Okay po? So ang ating gawain po, ulitin natin, we would like to have ample time po sa mensahe ng ating Panginoon. Kaya lang po kasi nahahatak minsan kapag nalilate tayo. So ulitin po natin, ang ating Sunday worship service is at 10 a.m. Hindi po 10:01. Ano po? At Sunday school po natin, nag-start po yan ng 9. Okay po? So, if you can come much more earlier po doon, so much the better po. Okay po? At meron din po tayong gawain every Thursday dito sa ating bahay-sambahan. At 6 o'clock may prayer meeting po tayo dito sa baba sa pastor's office. At kung hindi naman po kayo nakakapunta dito dahil mahina na tuhod nyo, lang po yun, live po yun sa ating FB page. Okay po? At of course po, pwede nyo ring ulitin yun dahil po yun ay recorded din. At meron din po tayo mga Bible study which is in Kebiawan every Friday at 6 o'clock po yan. At meron din po tayo sa, I think here in Northville. Sino pong may hawak sa Northville? Hindi ko lang alam kung kanino yung hawak. At saka po kay Pastor Eric. So kung gusto niyo pong magkaroon ng Bible study sa inyong mga tahanan, please get in touch with us, sa aming pong mga pastor. At kami po ay mag-a-assign ng pupunta doon. And of course po, nasabi ko na yung sa men's and women's. Ayan, mamaya po may may live group after the service po. Ayan, gusto ko lang tawagin, tayo ka dito, James. Tayo ka lang. Yan. Gusto ko pong ipag-pray lang yung yung Nelson pa. Ay, sino? Brother mo. Anong pangalan brother mo? Alfonso. Hindi emperador, Welcome, Mr. Alfonso. Brother Alfonso, ayan. Tayo po kayo. Si Brother Alfonso at si Brother James. Ayan, sige, pag-pray po natin sila. Let's pray, Father God. Salamat, O Lord, sa buhay ng aming dalawang kapatid na narito, O Lord God. Salamat dahil hindi lang po, Panginoon, na idinala niyo sa rito upang makinig, upang sila'y makilala kanila, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay.
At Lord, we pray for them na makilala ka nila lalo at kung sino ka at ano ang purpose nila para dito, Panginoon. Maraming salamat at patuloy niyo po silang gabayan at hindi lamang po ang first time na pumunta sila rito at kundi maipagpatuloy, Panginoon, ang gawain na ito para sa kanila, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, ready na po ating mga sarili sa pakinig ng salita ng Panginoon na ibibigay po sa atin ng ating senior pastor na si Pastor Ravigi. Gandang umaga po sa bawat isa. Thank you. So it's quite long time bago po muli ako nakatayo dahil last month dapat ay makakapagpahayag po ako ng salita ng Diyos. So happen na naka-atake po yung asthma. So kaya itong panahon na ito ay nasalamat sa pagkakataon na muli ay nagkaroon ako ng opportunity to share the message coming from Hebrews chapter 3. So I'm requesting for everybody to please rise up as we read Hebrews chapter 3. So, ito po ang ipinapahayag ng salita ng Diyos mula po sa Hebrews chapter 3. Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Jesus has been worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. But Christ is faithful as the Son over God's house, and we are His house. If we indeed hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. So as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness, where your ancestors tested and tried me, though for 40 years they saw what I did. That is why I was angry with that generation. I said, their hearts are always going astray, and they have not known my ways. So I declared on oath in my anger, they will never enter my rest. See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily as long as it is called today. So as none of you may be hardened by sin of deceitfulness, we have come to share in Christ if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. As has just been said today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Who were they who heard and rebelled? Were they not all those Moses led out of Egypt, and with whom he was angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies perished in the wilderness? And to whom did God swear that they would never enter His rest, if not for those who disobeyed? Verse 19, so we see that they were not able to enter because of their unbelief. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Let us pause for a short prayer. Lord, salamat po sa umagang ito. Panginoon, kahit sa nagdaang linggo na nagkaroon ng bagyo, halos ilang araw walang pasok ang mga bata. Narito po muli kami, Panginoon, upang makinig ng iyong mga salita. Salamat po, Lord, sapagkat ang bawat isa ay taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo, ang buhay, ang kagalakan sa aming mga puso, upang patuloy na i-search ang iyong mga salita. Lord, we entrust everything to you na ang bawat isa ay buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga pandinig, upang tanggapin ng buong buo ang iyong mga salita.
at maghari po ang kapayapaan sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po kayong makaupo sa presensya pa rin ng ating Panginoon. So, again, dito po sa Hebrews chapter 3, since sabi ko nga po last month I was not able to share the Word of God because of yung attack ng asthma. So, I have titled this, Fix Your Thoughts on Jesus and Persevere. So, napakahalaga po. Sa panahon natin ngayon, talagang tingin lang tayo, ang focus ng ating attention, walang iba kundi sa ating Panginoon. Or else, ay masisway po ang ating pananampalataya. Masisway ito sa maraming bagay na kung saan ay ang end po nito ay madidistract tayo kasi wala po yung focus natin sa ating Panginoon. And mind you this, kahit na kayo po ay tumitingin, miski po sa mga leaders, minsan marami din po mga leaders ang yung nagpo-fall down. So hindi po dito ha. Hindi po dito sa CCL. I'm not preparing here. Ang dami po, no? You could hear or you could see in the Facebook, minsan mga giant when it comes to faith, because these people are fixing their thoughts and mind on these leaders, on these key leaders. Kaya kapag nahulog ang mga leader na ito, bagsak din ang kanilang mga pananampalataya, which is masasabi natin, nakakalungkot kasi hindi naman ito ang nais po ng author ng Book of Hebrews. So, some background po, in the previous mga na-share ko po, nabanggit ko na yon. It is important to keep in mind that the Book of Hebrews was primarily written to Christians who had come out of Judaism. So dati, ang pananampalataya nila ay yung mga may relasyon dun sa tinatawag na Judaism. Ito po yung mga religion during the time ng ating Panginoong Jesus, di ho ba? Miski itong mga Hudyong ito, na kapwa niya Hudyo, ang religion nila is Judaism, hindi po nila tinanggap ang ating Panginoon bilang kanilang Messiah. Actually, nireject nila eh. Kasi sabi sa isip nila, paano ka namin tatanggapin? Kilala namin ang mga magulang mo sina Jose at Maria, na karpentero, at ang yung nanay, mga kapatid, etc. So nireject po nila until this time. Madami po sa mga Jews, they do not accept Jesus as their Messiah. So itong mga pananampalatayang ito, galing po sila dun sa Judaism. At the time in the culture, it seems that there was a lot of pressure, probably from their family, community, and surrounding culture, and to abandon their faith in Jesus and return to Judaism. So, ito po yung kalakaran ng mga panahon na yon. Itong mga Judaism na ito, na turn sila into Christianity, doon sa pananampalataya sa ating Panginoon, which is, at the end, parang nahirapan sila. Along the way, ang daming tumutulig sa kanila. Even their family members na iniisip na, parang mas madali sa akin na bumalik na lang sa pagiging Judaism at talikuran ang aking pananampalataya kay Kristo. So, ganun po yung kanilang kalagayan ng mga panahon na iyon. To abandon faith in Jesus and return to Judaism. Perhaps it would be easier just to give in and go back to the old ways. The author calls this letter an exhortation in chapter 13. He uses encouragement to press on and to keep going because it is worth it. He also uses warnings. So, ang may akda po ng Hebreo, sabi niya, tuloy lang tayo sa ating pananampalataya kasi yung ating nasumpungang pananampalataya is worth serving and worth giving our life to this faith. Kahit na ialay mo ang iyong buhay, ialay mo ang lahat-lahat mo, okay lang, tamang-tama. Wala kang pagsisisihan. So ito po yung challenge po nung may akda ng Hebrews. So, to press on and to keep going because it is worth it. He also uses warnings. Meron din po mga babala. So our chapter today start therefore, holy brothers. So notice, kanina narinig ko na po yung therefore. And even nung first Sunday nung September, di ho ba dun sa ating speakers, Pastor Emil, whenever narinig nyo yung therefore, kaya nga, bakit? Meron ibig sabihin, may babalikan ka dun sa mga naunang chapters. So, it starts therefore, holy brothers and sisters,
who share in the heavenly calling. Fix your thoughts on Jesus. Kaya napakahalaga, sabi po doon, kaya nga, mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, isaalang-alang ninyo ang pagkakatawag ninyo sa ating Panginoon. So hindi po tayo tinawag ng kung sino-sino. Before, no, parang biru-biruan lang doon sa Bible school. Ang totoo po niyan, hindi lang naman po kasi isang Bible school ang pinuntahan po namin ni Pastor Chito. No? Several Bible schools and then seminaries. Way back doon sa mga Bible school na minsan parang may mga tuksuhan, katuwaan. Sino bang tumawag sa'yo? Kasi meron iba sasabihin, tinawag ka lang dyan sa ilalim ng puno ng mangga. Parang something na gano'n, tinawag ka doon sa may kangkungan, etc. Kaya hindi po, walang katotohanan yon. Sino ang tumawag sa atin? Probably, meron tayong mga bagong kapatid dito. Somehow, merong kapatid na nag-encourage sa inyo na subukan mo ang Panginoon. And then you come up trying and see what is in his faith. Ano yung sa pananampalataya ng taong ito? Kasi ang daming nabago eh. Kaya seryoso ka na malaman ano yung pananampalatayang meron ang taong ito na nag-iinganyo sa akin na subukan mo ang pananampalatayang ito. Subukan mo naman si Kristo. So probably may mga ganong encouragement sa atin. Subukan natin ang ating Panginoon. And mind you this, alam ko po, at the end, walang pagsisisi. Ni kaunting pagsisisi ay wala tayong maibibigay na tayo po ay nasumpungan natin ang pananampalatayang ito kay Kristo at alam ko po at the end tayo din po ang magbe-benefit dito. So whenever you come across a therefore, when reading the Bible, you want to know what the therefore is. In this case, it is in light of everything in chapter 1 and 2. So kung babalikan natin yung chapter 1 and 2 ng Hebrews, on the basis of truth about Christ from chapter 1 and 2, that He is the creator and sustainer of the universe. So walang iba ang Panginoong Jesus, ang ating creator, at He upholds the universe in His hand. Nasa kamay niya itong universe, no? Kaya magugulat ka, no? Magtataka tayo, isang pagkakamali lang, probably kung siguro mag-iisip tayo, no? Kaunting pagkakamali lang. Napalapit ang araw sa atin. Alam niyo naman yung mga kulay natin, di ho ba maganda? Brown po tayo. Kaya yung mga gustong maging maputi dyan at talagang katakot-takot na glutathione na yung nainom ninyo. So hindi po ako nag-aano, no? I-admit po natin, yung kulay natin ay mga brown po tayo. So sabi ko nga dito, konting pagkakamali, napalapit ang araw. Sunog ang mundo. Mapalayo naman ng konti. Yung mapoprosen, di ho ba? Ito yung nagpapakita lamang na meron dakilang Diyos na may lumikha ng lahat-lahat ng bagay na ito. Kaya walang pwedeng idahilan ang sinuman na parang yung mga yung boomerang na parang nagsubpungan tapos biglang-bigla eto na. Ito po yung mga wala sa katotohanan ng salita ng Diyos. So that He is the creator and sustainer of the universe. Greater than the angels, the exact representation of God, that He Himself God because all of that. And then in chapter 2, explain that Jesus became a human so He could save human being. Because He was human, He is qualified to be our high priest and intercessor. He suffered, so He knows the struggles we go through. And He can sympathize with our weakness. He can help us. He not only atoned for our sins, He is able to help us in our temptation. So salamat. Dahil ang ating Panginoon Jesus ang naging high priest, and He can, sabi po doon, He can sympathize with us. At nakikisympathize siya even in our weaknesses. Kasi naranasan po niya ang lahat ng ito dahil nung tumunga po siya dito sa earth, siya po'y nagkatawang tao. Hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos at siya po ay 100% naging human. Kaya alam po niya kung paanong maranasan yung magutom,
mauhaw, paano yung panahon na yung rejection ng mga tao, and even yung immediate na kanyang mga disciples ay dininayed siya, tinalikuran siya. Alam niya ang lahat ng ito. Alam niya yung lahat ng pighati, emotionally, physically, lahat-lahat. Alam po niya ang lahat ng ito. So that's why He is our high priest. He is our intercessor, and He can sympathize with our weaknesses. And now, as I proceed in my outline here, unang-una, dito po, sabi po, the worthiness of the Savior, the command, in po ay sa Hebrews chapter 3, verse 1. Fix your thoughts on Jesus, verse 1. And this is the only place in the Bible where Jesus is called an apostle. Alam niyo po ba yung mga apostle? Tanging sa aklat po ng Hebreo, na itala o tinawag ang ating Panginoon bilang ating apostle. At hindi lamang po yun, bilang ating high priest. Ano po yung apostle? Alam po natin, ang apostle, one who is sent, ipinadala. God sent him. Ang Diyos Ama ang nagpadala sa ating Panginoong Jesus to be our apostle. Jesus was sent from God to us. He had a message. Meron po siyang mensahe. Napakahalaga dahil meron siyang mensahe, mahalaga na mapakinggan natin ano ang mensahe ng Diyos sa atin. Meron siyang message, meron siyang nais na iparating sa ating lahat. Ano ito? So dapat alam po natin ang mensaheng ito. And we are to pay attention to what He said. He speaks to humanity on behalf of God. So, bilang ating apostle, sabi po, nangungusap siya sa tao sapagkat siya ay ipinadala ng Ama. So, speak to humanity on behalf of God. So, Hebrews is the only book in the Bible that calls our high priest. So, una po ay an apostle, and then next is our high priest. He speaks to God on behalf of humanity. So, parang opposite naman, Kanina, on behalf of ay nangungusap siya dahil siya ay pinadala ng Diyos Ama, at nangungusap siya at meron siyang mensahe na nais iparating sa atin. May mensahe ang Ama at pinadala sa pamamagitan ng ating Panginoon. At dito naman sa high priest, he speaks to God on behalf of humanity. The high priest is God's representative. He is our mediator who bridges the gap between us and God. So alam natin, may malaking hadlang at hindi tayo maka-approach sa Diyos Ama dahil yun yung kasalanan na nagiging hadlang upang tayo ay lumapit sa Kanya. At ito po ang mainam, ito po ang maganda. Bilang high priest, sabi po doon, He bridges the gap. Kung ano man po yung humahadlang, meron po siyang ginawang paraan. Meron pong naging daan. At walang iba, kundi ang ating Panginoon. Inihandog niya ang kanyang buhay. Inihandog niya ang kanyang sarili upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Sa Lumang Tipan po, bilang mga high priest that time, taon-taon meron pong mga paghahandog na ginagawa. Kapag ang buong bansa ay hindi po tinanggap ng Diyos yung handog na ito ng high priest, ang parang nakakatakot po dito, sabihin natin threaten, the whole year, buong taon, sila ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Kasi hindi po tinanggap ng Diyos yung hain nung high priest. Taon-taon po yun na ginagawa, iba't ibang mga paghahandog ang ginagawa. So imagine, kung hindi tinanggap ng Diyos yung mga hain na yon, yung isang taon na yon, ano mang gawin mo, magtanim ka doon sa iyong bukirin, lahat na ng labor, lahat na ng sacrifices ay talagang ibinuhos mo ng talagang todo-todo dahil nasa ilalim ka ng sumpa. Kahit anong effort ang gawin mo, lahat ay sayang. Lahat walang kwenta. So, ganun po yung kalagayan nila. Pero salamat dahil sabi po, minsan lamang ang ating Panginoong Jesus namatay upang ihandog ang kanyang sarili para sa katubusan
ng lahat ng tao, ng lahat ng kikilala at tatanggap sa Kanya. Okay. So minsan lamang, at yun din po ay nasa Hebrews na po, He offered Himself once and for all for the remission of our sin. Okay. So, He is our mediator who bridges the gap between us and God. That's why we need to look to Him, fix our thoughts on Jesus. Tingin lang tayo sa ating Panginoon. Amen? So, sabi ko po, huwag kayong titingin kanino pa man. May kanya-kanyang kahinaan ang bawat isa, pero dahil sa biyaya ng Diyos, alam ko po na from glory to glory, change ng Panginoon ang ating mga buhay. Meron mga pagbabagong nagaganap sa ating mga buhay. So, pangalawa po, the comparison. Dito po, sabi po dito, Jesus was faithful to the one who appointed Him. At alam naman natin kung sino po ang nag-appoint sa Kanya. Walang iba kundi ang Diyos Ama. So, even dun po sa Hebrews chapter 1 and 2, nakita natin kung ano yung naging kalagayan ng ating Panginoon, di ho ba? He was seated at the right hand of God. Nakaupo siya dun sa kanan ng Ama, dun sa trono. And then, pangalawa, si Moses. Moses was faithful in all God's house. So, ito po yung comparison nila. Pareho silang naging tapat. Ang ating Panginoon, Jesus was faithful to the one who appointed Him. And si Moses, faithful in all God's house. So, nakita naman natin na si Moses po, matindi yung naging ginampanan niyang role po. From Egypt, kinuha niya itong mga Hudyo at sila po ay tumawid doon sa Red Sea and from the Red Sea doon sa disyerto. Pero dahil po makikita natin ano yung naging problema, kung kaya't hindi pinahintulot ng Diyos na sila ay makatungtong ng promised land because of unbelief. Their heart was being hardened. Sobrang tigas ng kanilang puso. Sobrang tigas ng kanilang ulo at ayaw nilang maniwala sa Diyos. Nakakalungkot, sobrang nakakalungkot dahil ganun po yung kinasapitan. And then, let us see the contrast. We have 2 points are made here. There is a distinction between creature and creator. So, creature and creator. Jesus is the builder of the house. And Jesus is greater than Moses in the way that God is greater than all things. Kasi nga po siya, creator nga po siya. Hindi po siya yung nilikha, siya yung lumikha. Siya yung from the beginning of time, kasama na niyo po yung Diyos Ama at ang Espiritu Santo. So, wag natin ipagkamali na ang Panginoong Jesus ay dumating lamang sa mundo nung ipanganak siya. Hindi po. Bago palikhain ang mundong ito, nag-i-exist na po ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. At wala pong lumikha sa kanila dahil sila po ay creator. So, distinction between son and servant. So, yung una po, creature and creator. Next is son and servant. So, Moses was faithful as a servant in all God's house. So, in Numbers chapter 12, it speaks of Moses being faithful in all his house to the degree that God speaks with him face to face. Nakita natin sa mga narinig natin, even in the preaching, na may pagkakataon minsan na sabi ni Moses sa God, show me your glory. Pero hindi niya pwedeng makita yung kaluwalhatian ng Diyos. Kasi during that time, kapag nakikita nila yung kaluwalhatian ng Diyos, mamamatay sila. Ang sabi lang ng Diyos sa kanya, pahihintulutan ko. So, God allow Moses na ma-experience yung glory ito as God passing by, tapos yung parang sa likod na, doon lamang na experience o nakita ni Moses yung glory ng Diyos. Pero hindi talagang
ipinamukha sa kanya ng mukhaan, ano po. So, the degree that God speak to him face to face. Christ is faithful as son over God's house. So, yun po yung the command, the comparison, and the contrast. And next, we have here the warning. Actually, itong warning against unbelief. And then, yung point number 3, the wandering condition of the Israelites, interrelated po sila. Connecta po ang dalawang ito, yung point number 2 and 3. So, dito po, yung warning ng Diyos against unbelief. Actually, itong address na ito, kinote po ng may akda ng Hebrews from Psalms chapter 95. Na mula dun sa aklat na yon ng Psalms 95, mula dito sa kanyang mga audience, kung sino po yung parang kung kanino man niya ina-address ito, ay nais niyang iparating pa rin yung mensahe ng Diyos. Kasi yung nangyari nga po dito, as they journey from Egypt to the promised land, konting-konti na lang makakatungtong na sila dun sa promised land. Pero sabi ko nga po kanina, may problema. May mga kadahilanan. Kung kaya't hindi pinahintulot ng Diyos na makatungtong sila ng pangakong lupa. So here, A, B, C, D, E, do not harden your hearts. Huwag niyong patigasin ang inyong puso. And then, as you did in the rebellion during the time of testing, so nagrebel sila. Pinatigas ang puso, nagrebel sila against God. And then, letter C, your ancestors tested and tried me. Tinukso nila ako at sinubukan nila ako. So, yun po yung pahayag dito nung may akda, referring to God. Itong ginawa niyo sa akin, sinubukan niyo ako at you put me into test. Your ancestor tested and tried me. Sinubukan niyo ako at parang sa maraming kaparaanan, nakita niyo naman for 40 years, ang Diyos ang siyang nag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. And then, palagi pinapaalala ng Diyos ang kanyang pangako. Lagi ipinapaunawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Pero, nakakalungkot. Sabi po dito, do not harden your hearts. You rebelled during the time of testing. And then, your ancestors tested and tried me. Their hearts always went astray. Ang mga puso ninyo napakalayo sa akin. And then, letter E, they have not known my ways. Hindi ninyo alam ang aking daan. Okay. So, ito yung kalagayan ng mga Israels yun nga, as they journey. And then, ito, muli, naulit na naman, pinapaalalahanan nung may akda ng Hebrew na iwasan na ninyo ang mga bagay na ito. Or else, hindi ninyo masusumpungan yung pangako ng Diyos sa inyo. Hindi ninyo ma-enjoy yung promised rest ng Panginoon. And two things here. Israel's sins, sa Hebrews 3 pa rin, verses 9 and 10, they allowed unbelief to turn their hearts against God. Ano yung naging sentence nila? Sinentensyahan sila ng Diyos Almost an entire generation died in the desert and did not enter promised land. So, Hebrews chapter 3 warns us not to do the same. And then Psalms 95 is quoted and tell us not to give up, but to press on. It calls us not to quit or harden our hearts. So sabi ko po kanina, magkaugnay itong points number 2 and 3. And I will go here. Before I go to number 3, actually, dito po sa yung ABCDing ito, yung do not harden your hearts, sabi nga po doon sa verse 7, kapag ngayon narinig ninyo ang tinig ng Diyos, balikan ko po itong Hebrews na po. Okay, chapter 3. Okay. It has something to do with their unbelief. Verse 7. So as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice,
Okay, do not harden your heart. So, ilang beses pong binanggit dito, today, ngayon, kapag narinig ninyo ang boses, ang tinig ng Diyos, wag nang patigasin ang inyong mga puso. Sa Luke chapter 19, ang ganda po ng nangyari dito eh. Isang famous na tao, pero rejected siya eh. Kasi, matakaw siya sa pera. Mukhang pera. Nakakita na kayo ng taong mukhang pera. So, siguro, kaway yung mga meron na kayo nakitang mga taong mukhang pera. Meron, di ho ba? Ito, mukhang pera to eh. Actually, traitor siya eh. Kasi, during sa senaryo dito, yung mga taga-Roma, ang talagang inilagay nila sa mga katungkulan, yung mga Hudyo. Para wala silang hirap, kunyari, maniningil ng mga buwis o ano pa mang mga bayarin ang dapat makolekta nung gobyerno, ang nilagay po nila yung mga Hudyo na kung saan nasa ilalim ng kanilang panunungkulan. So under po sila ng Roman Empire, itong mga Hudyong ito. So itong si Zaccheo, tax collector po siya. So mukha siyang pera at talagang yung bulsa niya talagang makapal. Kapag sinabing makapal yung inyong wallet, alam niyo nang ibig sabihin nun, talagang madaming pera. Makapal yung bulsa, makapal yung wallet. So, ganun po yung kalagayan ni Zaccheo. As a traitor, madaming galit sa kanya, madaming naiinis sa kanya. Kasi, imbis na pagmalasakitan niya yung kanyang kapwa Hudyo, hindi po, nag-o-overprice siya. Naniningil siya ng sobra-sobra para ibubulsa niya na ito. Para sa kanya na. Para sa kanya ng pamilya. So, kasi doon po tayo sa points natin na ito, yung sa points number 2 natin, yung harden their hearts, they rebelled, nagrebelde sila, at hindi lamang po yun na their hearts were away from God. Malayo ang kanilang puso sa Diyos, at hindi lang po malayo ang kanilang puso sa Diyos, they go astray. Their hearts are always going astray, and they have not known my ways. Hindi nila alam ang aking daan. So, itong si Zaccheo, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was. So very curious siya, Gusto niyang makita si Jesus. Probably, naririnig na niya, madami na siyang balitang napapakinggan tungkol kay Jesus. Kaya very curious siya, sino ang Jesus na ito? Sino ang propetang ito? Sino ang taong ito na nagpapahayag tungkol sa gospel? Okay. So, he was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Since Jesus was coming that way, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down. Nakita siya agad ng ating Panginoon. So, Zacchaeus, come down. Come down immediately. I must stay at your house today. So, binanggit na naman yung word na today, So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw him and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, today, today na naman, very, binibigyan ng emphasis, nandiin ang today na ito, today. Salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. So naparito ang anak ng tao upang maghanap at iligtas ang mga nawawala.
So, ang ganda po ng naging pangako ng Diyos sa kanya, no? Siya man ay anak ni Abraham. Siya man ay from the seed of Abraham. At sabi po doon, ang kaligtasan ay dumating sa tahanan mo ngayon. So, yun po yung naging kalagayan ni Zaccheo. So, again, ito pong mga points na ito, paalala po, hindi lamang po doon sa mga audience dito po sa Hebrews, and even to our time today. Sa panahon natin ngayon, kapag napakinggan na natin ang salita, ang mensahe ng Diyos, it's either through Sunday service, mga preaching, o ano pa mang mga pamamaraan na napakinggan natin ang salita ng Diyos. Sabi po doon, do not harden your hearts. And do not rebel as the time nung mga testing, and then your ancestor tested and tried me, their hearts are always went astray, and they have not known my ways. So, napakahalaga po na lagi maging cautious tayo sa salita, sa mensahe ng Diyos. Ano yung mensahe ng Diyos sa atin? So, kahit na ang taong ito, sabi ko nga po, matakaw, mukhang pera, mahal na mahal niya ang pera, kasi pera yung kanyang Diyos, pero na-encounter niya ang Diyos, may pagbabagong nangyari sa buhay niya. So, kung sa panahon natin ngayon, nakakapanood tayo ng mga sa Facebook, may mga siguro mga nangangaral doon, ang yayaman na, at ang mga property nila mga luxurious, mga sports car, mga bundok-bundok na yung mga binibili nilang property, at talagang sobrang yaman na. Alam ko, binibigyan pa rin sila ng pagkakataon ng Diyos. The message is the same dito po sa Hebrews chapter 3. Huwag patigasin ang puso sapagkat meron mensahe ang Diyos sa bawat isa. So, pag-pray lang natin, probably hindi pa tapos ang Lord sa kanila. And during the Old Testament, si King Saul, actually, inihanda na po siya bilang maging hari po. Unang hari po siya ng bansa. Pero ang nakakalungkot po dito, nagpanik po siya. Sabi, kabilin-bilinan po ng propeta ni Samuel, sabi niya gano'n, wait for me for 7 days. Hintayin mo ako 7 araw. At darating ako upang ako ang maghandog. So, maghahandog po ng hain. Ang propeta si Samuel, sa 1 Samuel po yun, I think yung chapter 10, tapos chapter 30. Meron po silang pakikipaglaban Nahintatakutan po si ang hari dahil na-scattered na yung kanyang mga sundalo, nagkanya-kanya na. Tapos wala pa yung propeta para maghandog sa Diyos. At kahit hindi po siya appointed at hindi po siya itinalaga upang maghandog po. Hindi po siya itinalaga Meron po silang mga kanya-kanyang role. May kanya-kanya silang mga papel na dapat gampanan. At hindi po ito naiatang sa kanya. Ang sabi ng propeta sa kanya, hintayin mo ko 7 days at ako ang maghahandog. Pero dahil na-scattered na po yung mga tao at nagpanik na ang hari, at inutusan na niya yung kanyang mga sundalo na magdala kayo dito at maghahandog ako sa Diyos. Immediately, pagkatapos ng paghahandog na yon, dumating yung propeta ng Diyos. Sabi I think yun sa Samuel, chapter 13. Ano yung foolishness na ginawa mo? Anong kahangalan ang ginawa mo, Haring Saul? At dahil sa ginawa mong ito, ang kaharian ay hindi na magpapatuloy sa iyo. Imagine, ang bigat nung kumbaga yung judgment na ibinigay ng Diyos sa kanya, since nakita ng Diyos na nireject ni Saul ang Diyos bilang Diyos niya, dito ay nireject naman siya ng Diyos bilang hari. So yung rejection. Sabi ng propeta, anong kahangalan yung ginawa mong ito? You're not supposed to do this. Dahil din nga po sa Lumang Tipan, meron lamang mga special na mga tao na nakatalaga sa mga paghahandog na iyon. At hindi lahat pwedeng gawin. And as you remember, di ba? Even dun sa Ark of the Covenant, hindi po lahat pwedeng magbuhat nito
Meron mga nakatalaga lamang na I think mga Levites yun, sila lang po yung nakatalaga na magbubuhat nito. At minsan, aktong parang mabilis yung under po ng mga baka at yung babagsak yung Ark of the Covenant. Meron pong mga tao na nandoon, ayaw nilang bumagsak yung Ark of the Covenant, akmang kanilang sasapuhin yung Ark of the Covenant. Immediately, sila po ay namatay. So, here, Zacchaeus, here, King Saul, na sabi po doon, since King Saul have rejected God as the God of Israel, and God also rejected King Saul as the king. So, meron pong mga rejection na mga nangyari. It's all because of this. Katigasan ng puso, rebellion, and then yung always testing God, and then yung puso ay napakalayo sa Diyos, and then hindi nila alam yung daan ng Diyos. And I will be reading also dito po sa Luke, I think chapter 19. Okay po. Ito po yung panahon na nangangaral si John the Baptist. At alam naman po natin, si John the Baptist yung nag-prepare ng way para sa ating Diyos, sa ating Panginoong Yesus. At hindi lamang po yun, nangangaral po siya, the Lamb of God that take away the sin of the world, referring to our Lord Jesus Christ. Yun po yung kanyang message na ipinaparating doon sa crowd. Yung the Lamb of God that take away the sin of the world. No po? So dito po sa Luke chapter 7, verse 29. All the people, even the tax collectors, when they heard Jesus' words, acknowledged that God's way was right. So, sabi po, nung marinig nila yung mga pangangaral ng when they heard Jesus' words, message na pala ng ating Panginoon, yung mga napakinggan nila, acknowledge that God's way was right because they had been baptized by John. But the Pharisees and the experts in the law rejected God's purpose for themselves because they had not been baptized by John. So, nakita ho natin, may dalawang grupo ng mga mananampalataya. Yung grupo po dito ng mga tax collectors, ang maganda po, sabi po, all the people and even the tax collectors, when they heard Jesus' words, acknowledged that God's way was right. So, nung mapakinggan nila yung mensahe ng ating Panginoon, ay naniwala po sila. Na-realize nila, meron purpose ang Diyos sa buhay nila. Samantalang yung kabilang grupo, nakakalungkot, sabi po dito, verse 30. But the Pharisees and the experts in the law, mga mga piling tao pa rin ito, mga expert pagdating sa batas ni Moses. Ano po yung mga batas na ito? Anong cover nito? Yung 5 books ni Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kahit balik-baliktarin mo, ay alam po nila yan. Kahit nakapikit ang mata nila, alam nilang i-quote yung mga batas na ito. So, ang sabi nga, verse 30, but the Pharisees and the experts in the law rejected God's purpose for themselves because they had not been baptized by John. So, nireject nila yung purpose ng Diyos sa kanilang mga buhay. So, again, many times, we hear the message of God, but because pumapasok yung sin, nasisway tayo, lumalayo ang puso, nasisentro sa maraming bagay na nandito sa mundong ito, kung kaya't nawawala doon sa mga bagay na makalangit. So,
alam po natin na yung mga bagay na nandito sa mundo, they will pass away. Lahat yan, sandali lang yan. Dadaanan lang natin yan. Do kailangan natin sila, pero hindi habang panahon. It's not for eternity. We're just passing by. Do sabi ko nga, kailangan natin yon, mahalaga, pero hindi nangangahulugan na yung buong panahon natin, buong buhay natin, buong lakas natin, buong ability natin, ay itutuon natin sa mga bagay na ito. Nagkakamali po tayo. Marahil, magiging napakalungkot ng ating mga buhay. Katulad po, dun sa Luke chapter 7, verse 30. Just like the Pharisees and the expert of the law, they have rejected God's purpose in their lives. And then, 3, the wandering condition of the Israels. Nilaktaban ko na lang po muna yung verses 13 to 15. So, actually, question and answers lang din ito. Parang binalikan lang din po yung point number 2. Yung today, as you hear the message, ito yung do not harden your heart, no po? Kasi sabi dito naman, letter A, ABC, tapos question and answer. Nandun na rin po sa Hebrews chapter 3. Question, who were they who heard and rebelled? Sino? Sino yung mga ito na nakinig at nagrebelde? So, napakinggan nila, pero ganun pa rin. Hindi pa rin sila naniwala. Nagrebelde pa rin sila. If you remember kasi, nung they are about to conquer the promised land, di ho ba nagpadala ng 12 spies si Moses? Tapos, itong 12 spies na ito, nakita nila kung gaano kaganda ng lupa. Talagang napaka-fruitful, napakasagana. And imagine this, isang kumpol ng ubas, 2 tao, yung nakita nila, 2 tao yung nagpapasan. Siguro wala tayo, imagine ninyo, no? Isang kumpol ng ubas, 2 tao yung nagpapasan. Ganoon po ka-fruitful nung land. Kasi sabi nga, ang description po doon, land flowing with milk and honey. It's not literally na nagpo-flow ng milk and honey. Hindi po literal. Kundi, napakasagana lang, napakataba ng lupa, napakaganda para pagtaniman. So all those who heard and rebelled, napakinggan nila yung mensahe. Meron 12 spies na pinadala. Out of these 12 spies, 10 yung nanginginig. Takot na takot, sabi nila, Moses, hindi natin kaya. Higante yung mga nandoon. At ano tayo? Ano yung description nung 10? Higante yung nandoon sa Kanaan. Ano sila? Ayun, tipaklong. Tipaklong lang yung tingin nila sa sarili nila. Mind you this, I don't know. Sa buhay ba natin, dumating po ba tayo sa panahon na tingin natin sa sarili natin, ang liit-liit, insignificant? See, who are we? Anong pagkakaunawa, pagkakaintindi natin? Sino tayo sa ating mga sarili? Tipaklong ba ang pagkaka-describe ninyo sa inyong sarili? Just like the 10 spies? Ganun po nila describe ang kanilang mga sarili. So nakakalungkot. Although Moses led out of Egypt. And then letter B, whom was he angry for 40 years? 40 taon. Imagine. Along the way, doon pa lang sa parang bargaining na nangyayari. As we go back, doon pa lang sa, bago sila lumabas ng Ehipto, di ho ba? Ilang beses nakiharap si Moses doon kay Pero? 10 times. Kasi 10 yung salot eh. 10 beses yun. Di ho ba? Of all the miracles, of all the signs na ginawa ng Diyos, hindi pa rin sila naniniwala. Imagine nagpadala ang Diyos ng mga iba't ibang mga salot, mga kuto, mga palaka. Yung tubig naging dugo. Tapos lahat ng panganay, mapa-anak nila o mapa-anak ng hayop, patay. Pero dahil iniligtas sila ni Yahweh, yung passing po nung
Passover, di ho ba? Pagpas nung angel of death, lahat nung may dugo doon sa kanilang doorpost, hindi namatay ang kanilang mga anak. Imagine, ang buong mga Ehipsyo, nananangis sila nung mga panahon na yon. Kasi patay lahat ang kanilang mga anak, panganay. Patay sila. And even yung mga hayop nila, patay. And not a single one doon sa mga Hudyo ang namatay. Kasi nandun pa rin yung pagliligtas ng Diyos sa kanila. So, as we go on, nakalabas na sila, tapos hinabol sila doon sa Red Sea. Takot na naman. Sabi nila kay Moses, Moses, wala bang libingan sa Egypt? Gusto mo dito kami ilibing? Yung rebellion, yung unbelief, yung disobedience, sama-sama na, magkakapatid na ang lahat ng ito eh. Sabi nila, Moses, wala bang libingan dun sa Egypt? Gusto mo dito kami ibaon ng buhay? Ganon yung reklamo nila eh. Nandun pa rin, iniligtas sila ng Diyos. Yung Red Sea, imagine na lumakad sila sa tuyong lupa. And finally, nung nandun na po sila dun sa disyerto, nagugutom sila, nauuhaw sila, lahat ng mga pangangailangan nila, ang Diyos ang kumatagpo. Ang Diyos ang tumugon sa lahat ng kanilang pangangailangan. At sabi nga po doon, nung mga panahon na nandun sila, 40 years, yung kanilang mga paa, hindi po naglakihan. Kasi yung mga sandals nila, nasuot nila, lumabas sila ng Ehipto, yun pa rin po yung mga sandals na suot-suot nila. Imagine, God is a God of miracle. God is a God of signs and wonders. God who can change life and who can change the heart of all the people. Siya yung Diyos na maaaring magbago ng lahat-lahat sa atin. So, yun po, ito po yung mga questions, ABC, nandun po yun. Question, answer. And last, sabi ko nga po, nilaktawan ko sandali. Ito po yung verse 13 to 15, the word to the wise to persevere. Ito yung salita para sa mga matatalino na magpatuloy. For us to go on, to proceed the journey. Actually, may application and conclusion dito, verse 12. Take care that none of you have an evil, unbelieving heart that turns away from the living God. And then, ABC, encourage one another daily. Hold our conviction firmly to the end. Ano yung ating mga conviction? Ano yung mga bagay na tinanggap natin sa Diyos na pinanghahawakan natin sa simula hanggang sa wakas? Ano yung mga saligan ng ating mga pananampalataya? Mga belief natin? Hold our conviction firmly to the end and hear God's word. Makinig ng salita ng Diyos. So, kami po talagang sobrang privileged po kami, dahil ang Word of God nasa Facebook everyday. Alas 5, may mga kapatid po tayo, alas 5 ng umaga, gising na. Taas naman ang kamay nung alas 5, gising na. Baka mamaya, nandun lang kayo sa higaan nyo, nakadilat ang inyong mga mata. Mahalaga po, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. So, pwede na natin i-tune in yung ating mga gadget sa Facebook. Meron na po early as 5 o'clock in the morning until 6. Meron na po ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. At kasama po kami doon araw-araw. So again, last time, nagkaroon din po kami ng privilege to sit down with our professor, Pastor Emil, na sobrang na-enjoy namin yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. 2 hours yun. Walang pikitan. hindi ka pipikit, hindi ka matutulog, hindi ka iinom hindi ka halos tatayo sa kinauupuan mo.
talagang dire-diretso. At na-enjoy namin dahil sabi ko nga po dun sa mga pastor natin, alam na alam niya yung sinasabi niya, no? Kahit saan mo tingnan, walang tingin-tingin sa notes niya. Nagpo-flow lang po. Tuloy-tuloy lang. So, again, this is yung encouragement for us to the wise to go on and to persevere, encourage one another daily, hold our conviction firmly to the end, and hear God's word. Purihin po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Dakilang Diyos sa umagang ito. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo. Napakabuti niyo po sa amin. Lord, kung meron ka man pong mga warning or encouragement sa bawat isa, as you want us to hold on and to continue in your word, so we will be benefited from your word. Nais mo, Panginoon, na makinabang po kami at ma-accomplish po yung mga purpose mo sa aming buhay. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat napakinggan po namin ang mabuting balita. Napakinggan po namin, Panginoon, na ikaw ay nagbabago ng buhay. At maaari mo pong baguhin, maaari mo pong sakupin ang buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago at hindi ka nagpe-fail sa mga salita mo. We even remember, Lord, yung mga kapatid namin na dumadaan sa mga problema, sa kanilang mga buhay, sa mga panahong ito. May mga pangangailangan sila. Meron silang mga nais na ilapit sa inyo. Hindi man po nila nasabi po sa amin verbally, but you know their hearts. You know the intention of their hearts. You know, Panginoon, what inside them. And we ask that you intervene. We even ask, Panginoon, na kumilos ka sa buhay ng mga kapatid po namin at tulungan niyo po sila sa kanilang mga kalagayan. Salamat, Panginoon, sapagkat kung kami ay lalapit sa inyo, maaari mo pong baguhin ang aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, sa iyo kami lumalapit. Sa iyo kami, Panginoon, nagtitiwala. Sa iyo kami naglalagay ng aming pag-asa. Lord, as you have promised, Lord, even in Hebrews, you remain the same yesterday, today, and tomorrow. Salamat po, Panginoon, kung paanong naging tapat ka doon sa mga Israelites during the time of Moses, and even until our time today, you remain true to us. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat maaasahan po namin ang mga pangako mo sa iyong mga salita, sa mga nakatala sa Biblia. Maraming salamat, dakilang Diyos. Lord, we even pray that you bless our brothers and sisters. Bless their sacrifices. Bless their hands. Bless their businesses. Bless their works. Ano man po yung mga pinagpaplanuhan po nila, ipinapanalangin nila, inilalapit nila sa inyo, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng ito. Samahan niyo po sila, Panginoon, sapagkat sila ay tanging sa iyo umaasa at nagtitiwala. Kaya naman, Panginoon, amin pong dinadalangin. Pagpalain niyo po, Lord, ang kanilang mga negosyo. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang mga trabaho. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga breadwinners ng mga family and even yung mga kapatid na nagpapagal sa ibang bansa. Salamat po sa kanilang mga sakripisyo. Salamat po sa mga kapatid namin nagtatapat sa iyo. Salamat, Panginoon, as they put their trust in you, and even as they give their tithes and offering in the ministry, we
take this, Lord, na pribileyo, opportunity, na patuloy na magtiwala sa iyo lamang, Panginoon. And in return, you can bless them bountifully. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga pangako mo. Salamat po sa mga salita mo. We even remember ang mga kapatid na nasa banig ng karamdaman sa mga panahong ito. Panginoon, nagkakaisa po kami lahat at nagpapahayag ng kagalingan sa mga kapatid po namin sa oras na ito. Maraming salamat sa kagalingan po nila Sister Rose, ni Scott, ni Ivy, and even yung mga bata na may mga sipon, may mga ubo. Amin na pong pinapahayag ang kagalingan ng bawat isa. And even your bountiful provisions, Panginoon, ipinagkaloob mo na po sa kanila. Katagpuin niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat. Ang pag-ibig ng Diyos, Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang pakikipisa ng Espiritu Santo, sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po'y magsabi ng Amen. Meron po tayong DG.